Panginoon, sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa intensyong ito, kasama ng iba pa nating mga kahilingan, halina't may kapakumbabaan muna nating aminin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama po natin sa intensyon ang pagdiriwang ng kaarawan ni Nanay Leoncia Kifara at para din sa kanyang kalusugan. Kasamang intensyon din ng pamilya Kifara at Salazar. Gayon din para sa ibang may sakit tulad ni na Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Alona, Tomas, Ina, Dr. Baby, Karina, Melissa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa sambayanan ay matapat mo daw ang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat naming gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng sulat sa mga Hebreo. Noong una,
nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang anak ng ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salib sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahahayag iyang kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan nila'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pag-isihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kay gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong unang pagbasa ay hinango sa sulat sa mga Hebreo, letter to the Hebrews. Hindi po natin alam kung sino ang nagsulat nito. May nagsasabi, marahil ito raw ay sinulat din ni San Pablo. May nagsabi, maaring ito ay sulat ni Apollo. May nagsasabi rin na maaring ito ay sulat ni Barnabas. So hindi magkasundo ang mga dalubhasa sa Biblia kung sino talaga ang author nito. Sa palagay ko, hindi naman gano'n ng mahalaga. Kasi the mere fact na ito'y nasama sa Biblia, ibig sabihin inspired ito. So, secondary na lang kung sino ang author nito. In as much as, dahil ito'y nasa Biblia, siguradong ang mensahe nito ay galing sa Diyos. Dahil ang inspirasyon ay galing sa Diyos. Ano nga po ba ang pinakamensahe ng letter to the Hebrews? Kung babasahin po natin ang maraming chapters nito, mapapansin natin na tinatanghal, tinataas, dinadakila dito si Kristo. Ito lang po sa ating unang pagbasa. Laksa-laksa ng pagpupuri kay Kristo. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, siyang nag-iingat sa sansinukob. Jampak na ito ng pagpupuri sa Kanya. Pinupuri sa letter to the Hebrews si Kristo. Ito'y upang ipaunawa sa mga Hebreo, sa mga sinaunang Hudyo noon, at sa atin na rin ngayon, kung gaano kadakila ang Panginoon. At upang mas makita natin ito, ginawa ng letter to the Hebrews na ikumpara si Kristo sa iba. Di po ba? Mas natatanghal ang ganda ng isang bagay o ng isang tao kapag ikinumpara mo sa iba. Ang maganda dito sa author ng letter to the Hebrews, ikinumpara niya si Kristo, hindi lang basta sa iba, na just o basta-basta, kundi sa iba, na iba rin ang level talaga. For example, sa ating unang pagbasa, ikinumpara niya si Kristo sa mga propeta. Ang mga propeta ay dakila na dati para sa mga Hebreo sapagkat ang mga propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Pero dito sinasabi ng author ng letter to the Hebrews, si Kristo mismo ang salita ng Diyos. Kaya't kung ang mga propeta dati, kapag nagpipreach o nangangaral o nagsasalita, nagpapahayag, ay sinasabing, pinasasabi ng Diyos. Si Jesus, kapag nagpipreach o nagsasalita, ang sinasabi niya lang, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siya mismo. Later on, ikukumpara din ng letter to the Hebrews si Kristo sa mga anghel. Higit pa siya sa mga anghel. Later on, ikukumpara din si Kristo kay Moises na halos Panginoon para dati sa mga Israelita. Ikukumpara din si Kristo kay Joshua na mahalagang personalidad para sa kanila. Ikukumpara si Kristo sa mga saserdote, sa tabernakulo, sa laws, sa mga sakripisyo ng mga Hudyo at marami pang iba. Actually, kahit po tayo, pwede tayo magdagdag dito sa mga ikinumpara ng author ng letter to the Hebrews. Sige, kanino at sa ano natin ikukumpara si Kristo? Ito rin po ang tinutumbok na mensahe ng ating ebanghelyo. Narinig po natin na nang tawagin ni Kristo ang kanyang mga unang disipulo, iniwan nila ang kanilang dating buhay, ang kanilang hanap buhay, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganon kahalaga si Kristo sa kahit ano o sino na mahalaga sa buhay natin sa mundong ito.
para sa sumulat ng letter to the Hebrews, dapat panghawakan natin yun. Sapagkat kung hindi natin mapapanghawakan ito, mahirapat din tayong panghawakan ng katotohanan ito kapag nakaranas na tayo ng maraming mga problema sa mundong ito. Ito kasi ang intensyon ng author ng letter to the Hebrews para sa mga Hebreo noon at para na rin sa atin ngayon. Ang mga Hebreo noon ay dumaranas ng maraming mga problema na nakaka-overwhelm sa kanila dahil bata pa sila sa kanilang pananampalataya. Kasi kako-convert lang nila sa pananampalataya kay Kristo mula sa dati nilang paniniwala at practices bilang mga Israelita o Hudyo. Tapos, bombarded na agad na sila ng maraming mga problema. Ang sinasabi ng author ng letter to the Hebrews sa kanila noon at sa atin na rin ngayon, gaano man katindi ang inyong problema, tandaan ninyo, nasa tamang paniniwala at pananampalataya kayo. Diyos talaga ang sinusundan ninyo. Anong ikatatakot niyo? And true enough, sapagkat sa buong mensahe ng letter to the Hebrews, ipapaunawa sa atin na Diyos si Jesus. Ipapaunawa sa atin na siya'y namatay at muling nabuhay. Napatunayan niyang Diyos siya. Kaya siya rin ang may likha ng lahat ng bagay. Siya rin ang tagapamahala ng lahat ng bagay. Kaya siya rin yung sinasabi sa Hebrew Scriptures na sa pamamagitan lamang ng salita, ang lahat ay nalikha. Kaya siya rin yung sinasabi sa Hebrew Scriptures na tagapamahala ng lahat ng bagay. Na siyang dahilan kung bakit ang napakaraming mga planeta at bituin na kahit bilyong taon na, hindi pa rin natin nalalaman o nakikita, ay nandiyan sa bawat lugar nila, hindi nagkakabanggaan. Dahil may isang Diyos na si Kristo, tagapamahala ng lahat ng yan. Itong Diyos na ito ang nagsasabi sa mga Hebreo noon at sa atin na rin ngayon, I will never forsake you. Hindi kita pababayaan. I will be with you always until the end of time. For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to make you prosper. Again, ang sinasabi ng author ng letter to the Hebrews, bakit ka pa kakabahan? Bakit ka pa kakabahan? Tama, hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya o bukas o sa makalawa. Pero ang mahalaga, hindi man natin nakikita ang kabuuan ng daan na tinatahak natin. Alam natin na meron itong siguradong kapupuntahan. Si Kristo na ating buhay at daan at katotohanan. Sabi nga po ni Martin Luther King, faith is taking the first step, unang hakbang. At pangalawang hakbang, you don't have to see the whole of the staircase. You just have to step. Isang hakbang, susunod isang hakbang uli. Again, hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa atin, pero ang mahalaga, sabi ni Sir Martin Luther King, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga mangyayari sa buhay natin. So kung may mangyayari mga problema, malugo man sa negosyo, matanggal man sa trabaho, siraan man ng tao, magkasakit man, hindi ito nangyayari na wala sa radar ng Diyos. Alam niya yan. At kung napahintulutan niyang pumasok sa buhay nating sumusunod sa Kanya, may dahilan siya at kontrolado din niya kung hanggang saan dahil alam niya ang ating kakayanan. At alam din niya na hindi niya tayo pababayaan. Ang problema sa atin, masyado nating kinakahon ng Diyos. Kahit ang kanyang kapangyarihan,
Kapag nagdarasal tayo, may hinihiling tayo. At doon lang nakatuon ang ating isipan. Dapat ganito mangyari, dapat ganito maging resulta. Na kapag hindi nangyari at di natin nakita, nangihina na tayo, halos nagtatampo na tayo sa Diyos. Hindi lang naman from point A to B, pwedeng gumalaw ang Diyos. Ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Napakarami niyang pwedeng gawing paraan. In fact, kahit ang mga kamalian, kahit ang ating mga kapalpakan, kahit ang ating mga kasalanan, pwede niyang gamitin upang magdulot sa atin ng kabutihan. Ito paalala din naman ni San Pablo sa atin sa Ephesians 3:20, makakaya niyang gawin ang lahat ng bagay nang higit pa sa hinihiling at iniisip natin. Mga kapatid, ano man ang ating problemang pinagdaraanan ngayon o pagdaraanan pagdating ng panahon, ang kinin natin ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. Maganda nga again na hindi na natin nalaman kung sino ang author ng letter to the Hebrews para maangkin na natin na ang Panginoon mismo ang diretsyong nagsasabi sa atin ngayon. Nandito ko, hindi kita pababayaan. I got you. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Makapangyarihan siya. magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa Marami siyang paraan. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Hindi siya pingi sa mga panalangin ko. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Hindi siya bulag sa mga pinagdaraanan ng ko. Diyos ang samo ko. Alam niya ang dahilan ng pagluha ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo, ang aming kalooban, maging ang aming mga plano sa buhay. Gagawin po namin ang dapat naming gawin. Susunod kami sa iyo. Pero sa huli, sa iyo kami aasa. Ikaw na po sana ang magtuloy ng aming mga sinisimulan, ginagawa. Ikaw na po sana ang magpuno ng aming mga pagkukulang. At kung may kahinaan ng aming pananampalataya, inaangkay namin ang panalangin ng mga disipulo sa iyo noon. Increase our faith. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya upang mas maisuko namin sa iyo ang aming buhay nang mas maramdaman namin kung paano ka sa amin gagalaw. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kailanman hindi natin siya masusubukan. Hallelujah! Mabuti ang Diyos. Hallelujah! Makapangyarihan ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang
mangyayari sa iyo. mayroon Paglabanan mo ang takot mo, paglabanan mo ang lungkot mo, mangyayari sapagkat mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka nag-iisa at hindi ka maaaring kailanman mag-isa. Kasama mo siya. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit wala kang nakikitang magandang resulta, hindi lang yan ang paraan. Gumagawa siya ng paraan, paniwalaan mo, intayin mo, at ngayon pa lang angkinin mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, magbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayo'y nananalig, umasa, umulong, sumasamba, umawit, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapat ng iyong paunlakan, pakundangan dito mapasa amin nawa,
ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasabit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod ngayon sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal sa puntong ito ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami, Ate, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming kalooban, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod tayo. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat ay inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Away dumarating din upang ito'y batuin na, ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag habang nahayuman o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, wari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inyong hirap. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ay lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Itong alon sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw. Ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahin, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin kahit may suliranin. Away dumarating din upang ito'y batin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag habang naghahayuman o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, wari bang iwanan upang mamalakaya lang taong inyong hirap. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa inyong salita. At kung ika'y kapiling, mga awan sa dagat ay huhulihin sa iyong salita. Ang ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Hiniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tulong kasama ng mga kasama nating nagsisimba through online broadcast of this Mass. Marami pong salamat sa inyong lahat. At nais nating magpasalamat sa pagdalaw sa atin ng ating minamahal na Solicitor General, Attorney Menandro Guevara. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.